Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Jenny. Purin po ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin po sa ating dakilang Diyos. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, mahal na Jesus. Sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na nagpapaabot sa iyo ng aming mataas na pagpupuri, ang pagdakila at karangalan, inukol po lamang sa dakilang pangalan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, for another blessing na binigay mo sa amin, mahal na Panginoon. Sa huling overnight ng taong ito ay kami po ay muling dinala mo sa banal na gawain na ito. Sa lugar po ito, kami nagsama-sama at muling namin napapurihan. Ang dakila po namin, O Diyos, ang iyong kabutihan sa aming buhay sa buong taon, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid po namin na nagbigay ng mga pasasalamat, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at salamat po sa iyong patuloy na pagbaba ng presensya na siya pong tanda, manapos sa tuwing nakakatipon hanggang sa huling overnight ng taong ito ay tunay nga pong patuloy mong pinatutunayan sa amin. Ikaw po ay nandyan lagi sa aming pagtitipon at ikaw po ay aming nararamdaman at nandyan po lagi ang pagbaba ng presensya. Sa pagkakataong ito, kami po muling lumalapit at tumbiya sa kalangitan at muli po naming desire namin po ay muli mo pong samahan sapagkat kami po ay dadako po sa napakalaking bahagi ng aming banal na gawain. Walang iba kundi po kami ngayon muling mag-aaral at makikinig ng Ebanghelyo. At sa iyong paglingkod, sa lana akin wala po magagawa. Malapit nilagay mo po ako sa iyong likuran. At di ko po lamang lagi ang makita at mapurit manuwalhati o Diyos. Gamitin ang mga labi po ito upang maihayag ang iyong kabutihan. Mahal na po Jesus at minsanan pa sa lahat ng tagapakinig. Mahal na Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso at pangunawa. Ang iyong mga salita ay patuloy po namin maunawaan. At ito po ay maipamuhay po namin upang magawa po namin ang ayon sa iyong dakila at banal pong kalooban. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon, at sa umagang ito, muli namin pong inaangkin ang tagumpay ng aming pag-aaral pong ito at aming sinasuway. Ang lahat po ng uri ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, demons of destruction, and we live in thou, the Hero says, evil spirit, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, at tayo po ay magpatuloy muli. Ating binibigay ang mataas na pagpupuri at pagdakila at pagsambahay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord, to our beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda, our beloved San Pastor Nilson Olmeda. Patuloy natin pinapasalamatan yung kailang mga pagtuturo at pangangaral na ito po ay naiwan po sa atin, na ito po ay ating napapakinabangan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos at pagbati rin po sa lahat po ng beloved children ng ating mahal na pastor, sa lahat po ng ating mga beloved preachers, beloved co-workers, sa inyo po namin minamahal at ginigili po namin mga kapatid sa mahal na Panginoon sa lugar pong ito ng Salog Outstation. Sa ating bisita, kung meron nun po isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating dakila at napakabait at buhay po ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. At tayo po mga minamahal ay darako po sa napakalagang bahagi at parte ng ating balagawain. Tayo po ay muli makikinig po at mag-aaral ng salita ng Diyos. At muli, sa ilang minuto po na ating gugugulin, tayo po ay manatiling aktibo at gising mga minamahal upang sa huling overnight ng taong po ito ay tayo po ay lubos sa pagpalain ng ating dakila at napakabait at buhay po ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Pinagpipray ko din po ang minamahal na ako po ay makarating ng makadalo ng overnight mga minamahal sa huling overnight ng taon pong ito at yan po ay tinugo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Purihin po ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy mga kapatid at ilabas po natin ang ating mga Biblia at tayo muling makikibukas sa bawat aklat po at talata po na ating tatalakayin at kasabay po niyan, isulat natin sa ating mga notebook na sinusulatan ng ating bersikulo upang may mga instances ng mga minamahal na muli natin gusto natin itong balikan at nalalahanin yung ating tinalakay ay muli po natin itong makita at mabasa. Makapag-amen po tayo mga kapatid? Amen. At balikan ko lang po yung patotoo ng ating kapatid kanina. Sabi po sa kanyang patotoo, yun po yata yung last. No, sabi niya mga minamahal ay nawa patuloy po tayong panghawakan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi lang daw po ngayong taong ito. Makapag-amen po tayo? Yung desire po niya hanggang sa araw ng pagbabalik
ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kayo po ba, yun din po ba ang desire ninyo, mga kapatid? Amen. So, basta tayo ng talata, mga minutes from the book of Matthew chapter 24, verse 13. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 24, talata ay 13. Ganito po ang pagkasabi. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Bible reader sa pagkabasa po ng unang talata po ng ating tatalakayin sa umaga po ito. Pakihanda na po yung 1 Peter chapter 5 verse 8 and Matthew chapter 10 verse 16. Amen. So sabi ng mahal na Panginoon, kasi kung iaangat natin ang basa in Matthew 24 verse 3, sabi doon, ang mga alagad ay nagtanong sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng mga alagad, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano yung tanda noong araw ng iyong pagbabalik? No? So binanggit na mahal na Panginoon sa mga naunang talata doon kung ano yung mga signs na babalik ang mahal na Panginoon. Amen? Then sinabi ng mahal na Panginoon, pinapaper sila ng mahal na Panginoon upang maihanda nila yung kanilang sarili. Makapag-amen po ba tayo? And sa chapter 20, sa verse 23, sabi rito, in Matthew chapter 4, verse 23, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So sabi, datapwat, ang magtitiis daw po, hanggang sa wakas, siya lang daw po ang makaliligtas. Makapag-amen po ba tayo? So lahat po ba tayo handang magtiis hanggang sa wakas? Amen. Lahat po ba tayo, mga kapatid? Amen. So lahat tayo handang magtiis hanggang sa wakas. Bagamat yan po ay namumutawi sa ating labi, mga minamahal, alam po ang diablo ay marami po siyang way para yung ating pagtitiis po na yan ay mawala. Amen? Kaya nga, kung iaangat natin yung basa, binanggit ang mahal na pena, ano yung mga bagay na pwedeng daan upang kayo ay mawala, manghina at manglupaypay. So mga kapatid, ang ating tatalakayin ngayon dahil matatapos na naman po ang taon. So, dito rin tayong tatalakayin dalawang bagay. Sabi dito, be wise and increase our faith. No? Tayo daw po ay maging matalino at palaguin natin yung ating pananampalataya. Nakapag-amen po ba tayo? Kung iintindihin mo po sa Matthew 24, then iangat mo yung basa doon, kung intindihin mo, gusto na mahal na Panginoon sa mga alagad, sila po ay maging matalino. At gusto na mahal na Panginoon, habang umuusad yung panahon, habang papalapit ang pagbabalik niya, habang na-experience nila yung signs na darating, nalalapit na pagbalik ng mahal na Panginoon, sila po ay lalo pang lumago ang kanilang faith sa mahal na Panginoon. So, ganun din po sa atin mga kapatid. Sabi ng mahal na Panginoon, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tandaan po natin ito mga kapatid ha. Lahat magsabi ng praise the Lord. So puntahan natin, be wise mga kapatid. No? Sabi naman ng Panginoon, kailangan natin na maging matalino po tayo. Dahil ang ating kalaban po, ang diablo siya ay pangalawa sa mahal na Panginoon. Amen? Siya po ay matalino. Siya ang Diyos ng sanlibutan ito. No, kung wala, alam mo, kaya po ang tao, sabi nga ng awitin, gusto ng awitin, sabi ng awitin, gusto kong bumait pero di ko magawa. It's realidad po yun. Dahil ang tao po, pag wala pong Espiritu ng Diyos, wala siyang alam sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi niya kayang mautakan ng diablo. Kahit ano pong gawin niya, mga minamahal, doon pa rin, nabibitag pa rin po siya ng diablo. Kaya tayo mga Kristiyano, sabi ng mahal na Panginoon, kinakailangan natin maging matalino. Makapag-amen po ba tayo, mga kapatid? So puntahan natin. Sabi ng mahal na Panginoon in 1 Peter chapter 5, verse 8. Kindly po. Dito po sa unang aklat ni Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8.
kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan. Niya. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, no? Sabi ni Peter, no, sa kanyang pangangaral dahil napakinggan niya po yung sinabi ng mahal na Panginoon in Matthew chapter 24, napakinggan niya yung pangangaral ng Diyos na mahal na Panginoon nang kasama niya po ang mahal na Panginoon. Kaya the day nung siya po ay subulat para sa mga Kristiyano, sabi niya sa kanyang pangangaral, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a rolling lion, walketh about seeking who he may devour. Sabi niya, kayo'y maging mapagpuyat, kayo'y maging mapagpigil. At ang inyong kalaban na diablo ay gaya ng liyong umuungal at gumagala at humahanap ng masisila niya. So ini-encourage ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya at the same time, in our time mga kapatid, na kinakailangan natin na tayo po ay maging matalino. Makapag-amen po ba tayo? Na kinakailangan natin mga minamahal na tayo ay matutong maging mapagpigil, no? Hindi naman yung laging puyat mga minamahal. Amen. Kundi ang ibig sabihin nun, kinakailangan lagi tayong aware, no? Lagi tayong nagiging mapagbantay sa ating kaligtasan. Makapag-amen po ba tayo? Dahil ang diablo mga kapatid, marami po isang paraan para po ang isang Kristiyano ay, I think alam niyo naman po yan dahil lagi naman natin natatalakay. O sino mga every preaching, madalas na babanggit po mga kapatid. Kung paano po ang diablo, marami siyang estrahiya mga minamahal upang ang isang tao o isang mananampalataya o isang anak ng Diyos ay mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nagbigay nga po ng paglalarawan dito, sabi dito, katulad siya ng isang liyong umuungal at naghahanap ng masisila niya. At wala po siyang pinipili. Kayo, ako na nandito ngayon, lahat po tayo. Wala pong exempted. Amen? So, kaya mga minamahal, dahil ang diablo po ay matalino, gusto na mahal ng Panginoon, tayo din ay maging matalino. Amen? Kung ang diablo po ay talaga naman po gumagawa ng paraan, mga minamahal, upang ikaw po higitin at alisin sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon, alam ko po sa taong pong ito, kung bakit tayo ay nandito pa rin, o nandito pa rin po tayo hanggang matatapos yung taong ito, dahil tayo po ay nagtagumpay. Amen? At nagamit natin yung pagiging wise, no? May mga patuto tayo napakinggan na dumanas sila ng pagkakataon na sila po'y nagkulang, pero at the end, na-remind sila at nagawa po nilang muling manumbalik at hanggang ngayon nakapagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lalo tigit po para pahaba, dadaan po natin mga kapatid, no? Habang lumilipas ang araw, buwan at taon, nalalapit ang pagbabalik ng Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, kaunting panahon na lamang ang meron po siya. Kaya siya po ay lalong gumagawa ng paraan. Amen? At gusto rin naman ng Panginoon, habang papalapit ang kanyang pagbabalik, kinakailangan na tayo po ay maging matalino. According to the Matthew chapter 10, verse 16, kindly po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16. Narito, sinugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sabi ng mahal, behold, I send you forth as a sheep in the midst of the wolves. Be ye therefore wise as a serpent and harmless as a dove. Tayo daw po'y sinugo ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia, narito sinugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Amen? Ano bang laban ng tupa sa lobo? Isipin niyo po mga kapatid. No, kung nanonood po kayo ng palabas o sa isang fairy tale, nakikita po natin, ano bang laban ng tupa sa lobo? Wala po siyang kakayanan para lumaban. Tama po ba mga kapatid? Pero sabi naman ng Panginoon, pwede ka palang magtagumpay. Sabi naman ng Panginoon, bagamat ikay tupa, no, iniralawan po ang isang Kristiyano bilang tupa. Amen? Sabi naman, bagamat tayo po'y tupa mga kapatid, sabi ng Diyos, kinakailangan na ikaw ay maging matalino katulad ng ahas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ahas, mga minama sa pag-aaral, kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken, mga minapatid. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng pag-aaral sa science, ang ahas daw po ay hindi yan bumabase sa kanyang nakikita. Amen? Kung di bumabase yan, sa nararamdaman niya sa kanyang paligid.
Lahat magsabi ng praise the Lord. So ganun to katalino yung ahas, mga minamahal. So sabi ng Biblia, mga kapatid, kinakailangan, katulad daw tayo ng tupa na isinugo sa gitna ng mga lobo, at kinakailangan natin na tayo maging matalino katulad ng serpente. Kung yung lobo ay matalino, mga minamahal, pag ikaw po pala ay naging wise, mga kapatid na Kristiyano, kung ang diablo, mga minamahal, ay matalino, mga kapatid, marami siyang way para tayo po ay silain, mga minamahal. Pero pag ikaw po ay matalinong Kristiyano, never ka po niyang makukuha at masisila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, sa nakalipas na taong ito, alamin mo pa, paano ba ako nagtagumpay? Ano ba naging way ko? Paano ako naging nanatili? No? Natatapos na naman yung taon. At nandito pa rin ako dahil bagamat maraming panunukso ang diablo, patuloy akong nagpuri at sumamba at dinakila ang mahal na Panginoon. Alamin natin yan, mga kapatid, at sa darating na taon, lalo pa tayong magpakatalino, magpakadalubhasa bilang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. Pangalawa, sabi ng Biblia, increase our faith, mga kapatid. Gusto ng mahal na Panginoon, yung ating pananampalataya ay lumago. Amen? Si Pedro, sumulat po siya sa kanyang aklat from the book of 2 Peter chapter 3 verse 18. No, sumulat si Pedro. Meron siyang reference bakit niya sinabi yon. Kindly po. Ikalawang Pedro 3 ang talata po 18. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, ang kapitulo ay 3, ang bersikulo ay 18. Sabi, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kalawalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sabi ni Apostol Pedro, datapwat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Amen? Sabi ng ating tinatalakay, increase our faith. So kailangan lumago yung ating pananampalataya. Sabi ni Pedro, dapat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Sumulat si Pedro para po sa mga Kristiyano makakabasa nito na mahalagang ma-remind sa atin na kailangan habang lumilipas ang araw at taon, lalo tayong lumalago sa paglilingkod sa Diyos. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Siguro kung bibigyan ko, may patatayuin ako ng isa rito at tatanungin ko, ano ba yung palatandaan na ang isang Kristiyano ay lumalago sa paglilingkod sa Diyos? At siguro napakadali lang ng isasagot. Lagi siyang dumadalo. Amen? Umulan, umaraw, may pagsubok at hindi. Lagi siyang nandito. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. So ito yung ating napapakinggan. Ito talaga yung common. Ngayon, mga kapatid, ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, in Matthew chapter 4 verse 4, nagbigay siya ng sulat. Ibinahagi niya yung kanyang experience, mga kapatid. At ito po ay ikinuwento niya sa mga alagad upang malaman, mga kapatid, ng sino makakabasa. Paano ba ang Kristiyano? No? Dahil tayo po ngayon ay hindi lang nabubuhay sa laman, kundi sa ating buhay din espiritual. Paano ba yung buhay nating espiritual? Ito po ay manatiling buhay, no, mga kapatid? Manatiling na nandito sa atin. So basahin po natin, mga kapatid. Dito po sa Mateo 4, versikulo ay 4, nasasabi, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi rito, but he answered and said, is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ang isang tao po pala ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain o ng tinapay. Amen? Kung ilalaborate mo pa, maraming masasarap na pagkain. Hindi lang tayo nabubuhay doon. Actually, pag ang tinaang tao ay kumain ng masasarap na pagkain, ang kinahinatnan hindi mabuti. Amen? So ngayon, mga kapatid, sabi naman ng Panginoon, hindi lang tayo doon nabubuhay. Lalo tigit po pag ikaw po'y Kristiyano na, hindi ka lamang nabubuhay sa literal na pagkain.
Kundi sabi ng Biblia, sabi ng mahal na Panginoon, ang tao din ay kinakailangan kumain po ng salita ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Unang-una mga minamahal, para po mga kapatid, yung ating pananampalataya ay manatili po ito, yung ating buhay spiritual ay manatili sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin kumain ng salita ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? So sa tingin nyo, paano ba tayo kakain ng salita ng Diyos? Amen? Paano ba tayo makakakain ng salita ng Diyos? Siguro alam niyo po ang sagot nun. Tama po ba? Amen? So sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, sumulat si Pablo sa mga taga-Roma. So shinare niya po, nire-remind niya yung mga taga-Roma, paano po lalago ang kanilang pananampalataya. In Romans chapter 10, verse 17. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sabi ni Pablo, ang pananampalataya daw po ay lumalago saan? Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So saan kinuha ni Pablo at saan kinuha ni Pedro yung kanilang sinabi? Walang iba kundi sinabi ng mahal na Panginoon in Matthew chapter 4, verse 4. Amen? So kinakailangan na po pala ang isang Kristiyano para manatiling lumago ang kanyang pananampalataya. Kinakailangan niyang laging makapakinig ng salita ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, sumulat ulit si Pablo, mga kapatid, no? Sa aklat po ng Hebrews chapter 10, verse 25, no? Ano pong sabi ni Pablo dito? Malapit na po tayo matapos, mga minamahal. 10:25 po ng Hebreo. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangaralan sa isa't isa at lalo na sa inyong namamalas na manalalapit ng araw. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumulat si Pablo sa mga taga-Hebreo para i-remind po yung mga taga-Hebreo na yung kanilang pananampalataya po ay manatili, mga kapatid. No? Sabi ni Pablo, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So meron siyang hindi naman may pinapatamaan siya, kundi meron siyang sinasabi na meron mga tao na hindi nila pinangahalagahan yung ginagawa ng isang Kristiyano na laging nakikipagtipon, sumasamba, dumadalo, at nagpupuri sa mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. So sabi ni Pablo, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Bakit na sinasabi ito, mga kapatid? Dahil sabi niya sa Roma, 10:17, mga kapatid, dahil sa ating pakikinig at pakikinig, lalago at lalago ang ating pananampalataya. So sabi ni Pablo, mga minamahal, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali na kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sabi ni Pablo, mga kapatid, lalo kung alam mo na malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Kinakailangan lumago ang pananampalataya natin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, sa panibagong taon na darating, kung ngayon pong 2024, nasabi mo na ikay humarap sa matinding pagsubok at ikaw ay nagtagumpay, ang ating kaaway ay hindi pa rin po nagbabago. Amen? Actually, ngayong 2024, napagtagumpayan mo po siya, lalo siya nag-iisip ng panibagong idea kung paano kanya gagawa ng paraan para pabagsakin. Amen? Balikan natin. Hindi na natin babasahin yung buhay ni Job. Nakita natin at pag-aaralan natin madalas
sa unang attempt ng kaaway ng Diyos, hindi niya nagawa yung kanyang gusto, hindi niya nakuha yung gusto niya. Kaya gumawa siya ng panibagong pagkakataon at gumawa siya ng panibagong idea. No? At sa muli, mga kapatid, hindi na naman siya nagtagumpay. Hanggang sa istorya na, hanggang pumalaot ang istorya ni Job, patuloy na gumagawa ang kaaway ng Diyos sa buhay ni Job. Pero si Job, nanatiling matalino at nanatiling lumago ang kanyang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa panibagong taong ito, mga kapatid, ngayon nagtagumpay tayo, mga minamahal. Amen. Ngayong taong ito, hindi man bumalik ang mahal na Panginoon na pagtagumpayan natin. Naging matalino tayo, bagamat ang ilan ay parabang nanghinat ang lupi, pero nanatili pa rin at pinanghawakan ng mahal na Panginoon at patuloy na lumapit sa Diyos, umasa sa mahal na Panginoon. Yung kanilang pananampalataya, patuloy nilang pinalago, mga minamahal. Pinagpala po tayo. Amen? Sa panibagong taon pong ito, hindi natin alam kung ano na namang pagsubok ang ating haharapin. Kaya ipinapauna sa atin ang mahal na Panginoon, kinakailangan natin manatili na maging matalino. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kinakailangan natin, mga kapatid, na tayo po, yung ating pananampalataya, ay manatiling lumalago ng lumalago. Huling talata, mga minaman. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 15, ang talata 27? 58 po. 1 Korinto 15:58. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kapitulo ay 15, ang talata ay 54, 58. Ganito po ang pagsasabi. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Pablo, mga kapatid, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos. Amen? Kung ang diablo po hindi nagtagumpay, nakilusin ka sa taong ito, sa panibagong taong darating, hindi natin alam kung ano po ang gagawing estratehiya niya. Pero sabi ni Pablo, tayo din po yung magsisitag, huwag makilos, na laging sumagana pa. No? Habang papalapit ang pagbalik ng Diyos, sumagana pa daw po tayo sa gawa sa Panginoon. Dahil ang ating gawang ito, mga ay merong kabuluhan sa harap ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi natin kayang gawin yung sinabi ni Pablo kung hindi tayo magiging matalino at kung hindi lalago ang ating pananampalataya. Kailangan, mga minamahal, habang wala pa ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Hindi mo kayang magtiis, mga minamahal, kung di lumago ang pananampalataya mo. Hindi mo kayang maging matalino kung hindi rin lalago ang pananampalataya mo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa oras pong ito, tayo po tumayo, mga minamahal, awitan po natin ang ating napakabait na Diyos. Ipo tayo. Kitangin na pagsubok ka dumating sa buhay kung ito. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Pagyo man na nagdaraan, problema ay sumasapit man. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Ano man ang mangyari, ikaw ay narito. Susi yung sinabi, ako'y sumasayo.
Lumipas man ang panahon, dalangin ko'y tinutugon. Sa hirap ng buhay, ikaw ay kasama ko. Minsan ako'y nadarapa sa landas mo'y nawawala. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Hallelujah. Ano man nangyari, ikaw ay narito. Susi iyong sinabi, ako'y sumasayo, tinutulungan mo. Ano man ang mangyari. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ay narito. Susi iyong sinabi, ako'y sumasayo. Kailangan mang pagsubok kang dumating sa buhay kong ito. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Pag iyong man nagdaraan, problema ay sumasabik man. Salamat at ako ay nakatayo pa rin. Ano man ang nangyari. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ay narito. Susi iyong sinabi. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah. Ako'y sumasayo, tinutulungan mo. Ano man ang mangyari. Yes, oh God, hallelujah. Ikaw ay narito. Susi iyong sinabi, ako'y sumasayo. Purihin po ang ating napakabait na Diyos, mga kapatid. Sa umagang ito, mga minamahal, sabi ng ating tinalakay, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, kailangan natin na tayo po ay maging matatag. Magtiis tayo para tayo po ay maligtas. Hindi natin magagawa yun, mga mahal, kung hindi tayo magiging matalino na Kristiyano. Hindi natin magagawa yun kung tayo po hindi lalago ang ating pananampalataya. Dahil kung hindi ka magiging matalino sa simpleng pagsubok na ibibigay ng dyablo, ikaw ay madaling bibigay. At kung hindi naman malago ang iyong pananampalataya, ikaw ay madaling susuko, mga minamahal. Pero pag ikaw po ay isang Kristiyano, mga kapatid, na naging matalino at naging malago ang iyong pananampalataya, ikaw yung inaasahan ng Diyos na sa kanyang pagbabalik ay mananatiling nakatayo at nagpupuri po sa Kanya. Sabi ni Pablo, kayo magsitatag at huwag makilos na lagi kayong sumagana sa gawa sa Panginoon dahil ang inyong gawa ay may kabuluhan sa Panginoon. So ibig sabihin, mga men, at the end of the story ng paglilingkod natin, meron tayong reward na tatanggapin sa mahal na Panginoon. Walang iba kundi ang langit at buhay na walang hanggan. But ina-aware tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang ating kalaban ay dyablo. He is wise, mga kapatid. Matalino po siya. Kung pag-uusapan natin ng Biblia, alam niya ang Biblia. Bago pa lalangin ng tao, alam na ng Diyos, alam na ng dyablo
kung ano ang nilalaman at mangyayari. Pero mga kapatid, ang pagkakaiba lang, ang dyablo hindi niya kayang gawin ang salita ng Diyos. Hindi niya kayang isabuhay po ito. Yun ang ating kalamangan. So paano tayo magiging matalino? Kinakailangan natin sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Paano tayo mga milalago ang ating pananampalataya? Kinakailangan nating makapakinig at makakain ng salita ng Diyos upang ito'y ating maisabuhay. At sabi ni Pablo, pag ikaw ay natiling nakatayo hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tatanggapin mo ang reward na ipinangako ng Diyos. Sa umaga pong ito, mga minamahal, muling lilipas na naman, ilang araw na lang po, tapos na po ang taong ito. Muli tayong lumapit sa Diyos, mahal na Panginoon, kung paano mo kayo pinagtagumpay, ay muli mo kayong pagtagumpayin sa panibagong taong darating. Tayo po'y lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, mahal na Panginoon, muli pinapasalamatan ka po namin, mahal na Panginoon, dahil sa panibagong, sa taong itong lilipas, mahal na Panginoon. Alam po namin kung wala ka sa aming buhay, hindi namin kayang magtagumpay sa mga hinarap naming pagsubok. Kung hindi mo kami pinalago ang aming pananampalataya, hindi mo, O Diyos, kami pinaalalahanan upang maging matalino, mahal na Panginoon, ay hindi kami nagtagumpay, mahal na Panginoon. Kaya ito'y pinapasalamatan po namin. At muli, mahal na Panginoon, sa panibagong taong aming haharapin, mahal na Panginoon, muli nais naming maging matalinong Kristiyano, mahal na Panginoon. Bagamat kami pinantulad mo sa tupa, ngunit gusto mo kami na maging matalino katulad ng serpente. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng katalinuhan, mahal na Panginoon, upang ano man ang gagawin ng diablo na ihaharap na sa amin upang kami tuksuin, ay manatili kaming magtagumpay. At higit sa lahat, palaguin mo pong aming pananampalataya. Ang yung mga salita'y patuloy naming nabikin, mahal na Panginoon, sa aming buhay. Huwag po naming kaliligtaan ang araw ng aming mga banal na gawain upang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, ay kami karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, panghawakan mo po kami. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, kayo magsitatag at huwag makilos na laging sumagana sa pagsunod sa iyong dakila at mga lupang kalooban, sapagkat ang aming mga gawa pong ito ay merong kabuluhan sa iyo. Muli, mahal na Panginoon, panghawakan mo po kami hanggang sa araw ng pagbabalik sa unang dalangin at pagluhod ng aming mahal na pastor sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga kapatid, darako po tayo sa ating mga pangailangan, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte po ng ating nararamdaman. Simple man po, mabigat man karaw tayong mahiya, sabihin natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan po sa lahat sa matamis at parilag na pangalan mo po aming pinakamamahal na pinsalit at pangakaw. Ilatag po namin ang aming mga pangailangan. Handa mo itong bigyan ng katugunan. Ipatong kami sa may karamdaman. Handa mo itong pagkilingin. Kaya o Diyos, sa umaga pong ito, o Diyos, hallelujah, kami nananampalataya at aming pong sinasaway mahal na Panginoon Jesus, ang anumang karamdaman sa iyong mga nakasalugar pong ito, demonyong karamdaman, sakit sa puso, asthma, diabetes, ubo, sipon, natangkaso, rayuma, high blood, psoriasis, pagkaparalisan ng pisikal na pangangatawan, dengue man, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga gawa ng kaaway sa aming buhay, mga problema, marital problem, financially problem, family problem. Be sold in His name. Hallelujah. Hallelujah. Mga kahinaan, pagbibisyo, pagmumura, pag-inom ng alak, panigarilyo, variable life, kanaltas, last of the eyes, covetousness. Hallelujah. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ano mang karamdaman, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat po tumayo at ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Tayo po ay muling sabay-sabay nalulukso ng 3 beses at sabay, huwag na rin natin masyadong kalakasan, sabay, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Tayo po ay makabalik po sa ating mga kanya-kanyang kinaupuan, mga minamahal. At tayo po idarako na po sa ating mahalagang anunsyo. At muli, iniwan ko po sa inyo. We love the Lord, but our Lord Jesus love us all. At Amen. Muluhin ang ating pinagmamalapinon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Mikoy, at sa ating pong mga napakinggan ng mga salita ng mga Panginoon. At muli, aking pinangabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dubling paggalang, pagrespeto sa ating mahal na magulang sa Panginoon at ating po palagi inaalala ang mga pagtuturot, pangangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Luis Carda Almeda, ng beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Ang pagbati sa mga beloved children,
at sa lahat ng mga manggawa ng Malapinon, sa aking mga kapamangaral, sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang umaga po, mga minamahal. Amen. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Praise Lord, hallelujah. Bago tayo magpatuloy, mga minamahal, muli tayo po kukuha ng ating special love offering para po sa ating pong pinag-iipunan pampamasahe sa darating na 50-year church anniversary. Amen. Ako po tinatawagan ang beloved co-preacher para po sa pananalangin sa paglikom ng ating special love offering. Praise the Lord, hallelujah. Susunod tayo po manalangin para sa ating pagkakaloob ng special love offering. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala na may mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus, na ito po malaki yung mga anak mo sa ng Panginoon, dumudug sa itong biyaya. Hallelujah sa aming mga pagkakaloob na special love offering. Pinoon, hallelujah, aming dadalangin. Pagpasbasan mo na Pinoon bawat kamay na magkakaloob, balik mo po ng makaraming beses ang mga pagpapala mo na Pinoon, siksik, digligi, buhos mo na sa mga anak mo na Pinoon, halit maging sa ibig magpagbigay dahil sa kawalan sila rin po ipagpalahan mo na Pinoon ng mga pagkakakitaan upang sa mga susunod na mga gawain sila rin po makabahagi. Ito pa amin sa panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving taste. The fruit of our lips giving taste. Come and offer sacrifices. Come and offer praises to the Lord. Halina't ialay ang ating pagpupuri. Halina't ialay ang ating pagpupuri. Pasasalamat sa Kanya, pasasalamat sa Kanya. Inialay ang pagpupuri, pagpupuri sa ating Panginoon. Inialay ang pagpupuri, pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. God bless you po, mga minamahal. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Amen. Sa atin po, mga minamahal, na likom na special love offering, ito po ay ating iniipon para po maging pandagdag sa ating po mga pamasahe. Mayroon na po tayong total na 2,895. Amen? Yung kinukuha po natin na tuwing Miyerkules at Biyernes, kasi yung sa linggo, mga minamahal, ginagamit po natin dito sa Bahay Sambahan. Yung Miyerkules at Biyernes, mayroon na po tayong naiipon na 2,895. Kaya patuloy pong nadadagdagan, mga minamahal. Amen? Sa darating na linggo, mga minamahal, mayroon po tayong pananambahan dito po sa ating lugar. Alas 9:30 hanggang alas 3 ng hapon, alas 2:30, mga minamahal. At sa darating na Miyerkules, praise God, yun po, mga minamahal, ay Pizza Ono. Amen? Dumalo po tayong lahat, mga minamahal. Yan po ang unang araw ng gawain, midweek service, Pizza Ono po, mga minamahal. Amen? So, ano pong gusto niyong oras, mga minamahal? Praise God. Kasi maaring mapuyat po kayo, mga minamahal. Ano pong oras po tayo mag-start? Alas 4 o alas 3? Kasi noong Miyerkules, mga minamahal, nag-umpisa tayo alas 10 ng umaga. Ito pong New Year. Sino po ang gusto mga alas 3 na po tayo mag-umpisa? O yung dating schedule, mga minamahal, alas 5. Para taas po yung kamay, yung gusto, alas 5 po ang umpisa o mas maaga. Alas 5 po? Alas 5 daw po, mga minamahal, dating oras. Amen?
Praise the Lord. Alas 5 po tayo mag-umpisa mga minamahal. Dapat mas maaga sa alas 5, narito na po tayo mga minamahal. Kasi wala namang tayong gagawin buong maghapon. Praise God. Maaga na po tayong narito. Bago mag alas 5, narito na tayo para maka-start talaga tayo ng alas 5. Mga minamahal. Amen? Yan po ang ating sanayin, mga minamahal. Praise the Lord. Patuloy po tayo sa paggawa dito po sa bahay sambahan. Patuloy po makipagkaisa ang lahat. Mga minamahal, kung mayroon po tayong pagpapala na natanggap, pwede po tayong patuloy na tumulong mga minamahal sapagkat hindi pa po natatapos yung ating pong bahay sambahan. Amen? Pwede po tayong mag-pledge mga minamahal. Parang nag-open account tayo sa bangko mga minamahal. Amen? Na halimbawa nag-open account tayo ng 500,000, patuloy po yan dadagdagan, huhulugan mga minamahal para malaking maiipon natin. Sa ating pong bahay sambahan, patuloy po tayong mag-pledge kung gusto natin pagpalain ng mahal na Panginoon. Amen? Yung bukal po sa ating mga kalooban. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal patuloy. Tayo po dumalangin na po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. Ating beloved Brother George para po sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay sa umaga po na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Palagpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alauna imedya. Nakarami tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alas 5:30 tayo nag-umpisa, alauna imedya matapos. Mahaba-haba. Amen. Praise the Lord. Tayo pinalangin mo minamahal. Hallelujah. O dakilang mapapala namin Diyos sa mga namin nasa langit sa matuwis, dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Minsan na pumuli maraming salamat mahal na Panginoon sa mga matagumpay na pagkatapos na yung maral na gawain sa araw na ito mahal na Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat sa buong taon na kami iyong ginabayang pinatnubayan. Mahal na Panginoon, pinanghawakan ng bawat isa. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa maraming mga signs, wonders, and miracles na yung ginawa sa buong taong ito. Mahal na Panginoon. At dalangin namin sa susunod ng mga taon, mahal na po yung patuloy mo kang panghawakan. Patnubayan gabayan ng bawat isa, mahal na po paano mo kapinag-ingatan. Sa mga nakalipas na taon, mahal na po gayon din, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga susunod, hallelujah, patuloy kang kumilos sa iyong buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat sa buong magdamag na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah na nandiyan dakilang gawin patnubay. Sa bawat yugto ng banal na gawain pinagpala, mahal na Panginoon. Hallelujah, mula sa mga pag-aawitan, patutuo, pagkakaloob at lalo tigit. Sa iyong na salita namin napakinggan, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa pagwahiwalay, muli dalangin namin lubos, ang dakilang gawin patnubay pag-iingat sa bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong pag-uwi, pag-ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, sa mga may sakyan, makarating ng maluwalhati sa mga uuwian, mahal na, at sa mga naglalakad, pag-ingatan mo sa mga daraanan, mahal na Panginoon, makarating ng maluwalhati sa kanilang uuwian, mahal na Panginoon. At muli mo kaming idako sa mga susunod na gawain, mahal na Panginoon, taglay, kagalagang, kalakasan, pag-iingat, buhat sa iyo, mahal na Panginoon. Ito pong aming samot dalangin in the mighty name of the Lord, dearest Jesus. Hallelujah, we pray. Hallelujah, praise the Lord. Amen. We love you.